Nandiyan na si Padre Million! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer al tentación, sino que librarnos del malo. Amén. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab. At maya-maya ay nakita siya ng propesor. Ang tukoy! Ano ka, tamad? Alam mo ba ang iyong leksyon? At biglang mapansin naman ni Padre Million si Juanito. Sige, Juanito. Sagutin mo ang tanong. Ang nasa likaran ko ay nakapagpababago, ang nasa harapan o hindi? Hindi alam ni Juanito ang sagot, kaya sineryasan niya si Placido, pero pati siya ay hindi rin alam ang sagot. Nakatingin sa ibang estudyante ang propesor at niyapakan niya si Placido, sabay sabing, Tulungan mo, dali. Tulungan mo ako. Aray! Napakahayop mo! nasaktan si Placido kaya napasigaw, at narinig ito ng praile. Ikaw magaling na tayo. Hindi kita tinatanong kung ibig mo sarili ng tiga. Nililigtas mo ang iyong sarili. Ano ang iyong lala? Aha! Placido Pulipe. Mabuti itawag sa iyo Placido ng gulo. Ngunit kailangan kita bigyan ng parusa sa iyong pagdidikta o pagbubulo. Ano ba kulang na lamang ng isa at mabubulo ka na sa tala? 15. Di pa ako lumitan sa klase na higit sa 4. Kung sakali, ikalima pa lamang ngayon. Dahil bihira ako basahin ng tala. At tuwing ako'y makakating na ng isa ilalad dito ng 5 buwi. Kung 5 nga ang liba, ilan ang panlimang lima? 25. Tama! Sa galing na nalalaman ko sa 10. Sapagkat marito lamang kitang nahuli sa buo. Nang buksan ni Padre Million ang talaan upang dagdagan ng isang buwit si Placido dahil sa hindi niya pagsagot sa araw-araw, nagsalita si Placido. Ngunit padre, yun ay dapat alisin ninyo ang hindi ko pagpasok na inilagay ninyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paano kung wala sa klase ay makapagpunan ng leksyon. Hindi mo na unawaan, hindi mo naisip. Pilosopo na hindi na pumapasok ng klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na padre, tama na. Ilalagay ko ninyo lahat ng gumit na kailangan kong ilagay. Ngunit wala ko ng karapatan na lightin ako ng ganito. Hindi na ako nakatiti sa inyong klase. Magandang araw din. Magandang araw. Pero naman sa ng araw mo. Sinisigurado ko na magiging matagumpay ang ating panukala. Dahil isa ako sa nagtatag nito at bumuo ng kilusan na ito. Huwag ka na umasa na magiging positibo ang resulta ng petisyon. Aba, kung hindi magiging matagumpay ang ating petisyon, huwag niyo na ako isangkot dyan. Napaka-negatibo mo, Pekson. Alam ko makaprayle ang Kapitan General. Ngunit wala siyang pakisulutan. Wala akong ibig sabihin, Sandoval. Naniniwala ako na mayroong sariling pagkukuro ang isang general. Hindi biro ang mga bagay na ito. Ito ay seryosong bagay. Subalit, anuman ang maging basehan,
ng pagtanggi ng pagtatayo ng Akademya ng Bicol Kastila. Dahil magiging gabi ang oras ng klase, makakasira ito sa kagandaang asal ng mga mag-aaral, lalo na't laban ito sa integridad ng universidad. Laban, ang universidad ay may obligasyon na tutugunan ng pangailangan ng estudyante. Ang universidad ba ay konstitusyon? Ano bang matutunan nila? Ngunit hinay-hinay lamang mga Ginoo, hindi ako makaprivate. Ngunit yun ang pinapakita mo. Ayan ka na naman, puro na lamang negatibo. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Dahil ang pagtitipon natin na ito ay dahil ipapaalam ni Makaraig ang ating tagumpay. Nagpalakpakan ang lahat, puwera kay Pekson. Ipagpatuloy natin ito mga Ginoo. At ako si Juanito Pilares, ang nagtatag ng unang akbang. Tahimik ang lahat, puwera kay Pekson na pumapalakpak. Magaling! Si Bali, si Kapitan General, paano kung hindi siya sumang-ayon na pahintulutan tayo? Eddie ano? Eddie sa kabila ng papel at artikulo kung saan inilalabas ang hangarin ng matuto, ay lumalabas na kay hinaharangan at pinagkakait ngayon. At nagpalakpakan ang lahat, puwera kay Pekson. Nang, makikuha ng tubig ang aking mga bisita. Nasa gitna ng pag-uusap ang mga mag-aaral nang dumating si Makaraig. Lider ng kilusan, makisig, mayaman at maganda ang ugali, na may dalang magandang balita. Makaraig! Makaraig! Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Eren. Binanggit niya sa akin ng mga napag-usapan sa Los Baños. Pinagtanggol niya ang ating mga suliranin. Ang lahat ay tutuloy. Mag-aalala sa sisimon. Tumahimik na. Ngunit sa bandang uli, hinayaan nila na ang kataas-taasang lupon na paaralang primarya ang desisyon. Matagal nang di kumikilos ang lupon na yan. Yun din ang aking sinabi kay Padre Eren. Ang sabi niya ay si Don Custodio na ang magdedesisyon. Mainam ito, subalit. Nasa kamay niya ang ating mga panukala dahil isa sang sangguni sa lupon na iyon. At kung hindi sumang-ayon si Don Custodio, Sinabi ko rin niya kay Padre Rene. Ngunit nailantad na natin ang mga suliranin ng hamong ito. Sinabi din niya na kung tayo ay makikipagkaibigan kay Don Custodio, ay magagawa nating kuhain ng kanyang pagsang-ayon. Paano paraan tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi ni Padre Rene. Ang injik na si Quiroga? Mananalo na si Pero. Tama, si Pepay. Ako na lang mismo pupunta sa kanya. Swerte na lamang na kaibigan ko siya. Mga Ginoo, tignan natin sa ibang paraan. Tila parang sobra naman yata kung iaasa pa natin sa isang babae. Maaari naman nating kausapin si Ginoong Pasta. Ang abogadong tagapayo ni Don Custodio. Oo nga, si Ginoong Pasta, isa siyang Pilipino. At dati siyang kaklase ng aking tuwing sa koleyo. Ang problema nga lang, ay paano natin siya makukumbinse na pakiusapan si Don Custodio para umalib sa atin. Hindi ba't may kalaguyo si Ginoong Pasta na mananayaw? Wala na bang ibang paraan? Kundi gamitin ang kanilang kaliguyan. Huwag kang maarte. Isipin mo na lang ang akbang na mangingibabaw sa adhikain. Kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman masama na gamitin natin ang matapat na paraan. Ako ang bahala. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. At kung di man natin makamit ang ninanais nyo, ang gagawin natin. Tama si Isagani. Hintayin na lang natin kung kailan ang pakikipag-usap kay Ginoong Pasta. Sumang-ayon ang lahat sa gustong mangyari ni Isagani at napagkasunduan na siya ang kakausap kay Ginoong Pasta sa araw na iyon. Masamang simula yan. Masamang palagay. Kapag kikilala mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago, tignan niyo ang pangyayari sa magulo. Sa mga binatang humingi ng maraming pagbabago. Lahat sila ay pinaratang ang pilibustero. Marami na hindi makauwi rito. May mga bagay na hindi ko may papaliwanag sapagkat lubang maselan. May ibang katwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan.
upang huwag tuminig sa mga kailingan ng isang bayan. Nahula ko ang ibig kong sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos at gusto ang pagkakatatag at nananalig lamang ito sa palapalagay. Mabuting iba-ibayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ang mga bagay na yan. Maghintay kayo. Bigyan niyo ng panahon. Mag-aral kayo mabuti. Kayo ay marunong na magsalita ng wikang Kastila at nakapagpapahenga. Ano't nang himasok pa kayo sa gulong ito? Bakit? Hangad pa ninyong maituro itong bukod? Bakit? Hangad pa ninyong maituro itong bukod? Ang laging inihakabiling sa akin ng aking amay. Lalalahanin ko ang ibagay na pag-aalala ko sa aking sarili. Kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang kapag. Tris, pag-aralan nila ang pinag-aralan nyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng lahat ng praile. Samantalang hawak ko ang gramatika. Nag-aral ako. Ngunit ilan sa nais matuto ang makakaabot ng mga naabot ninyo? Isa sa 10,000? Pues, ano ang kailangan ng higit sa ito? Totoong marami ang mga abogado. Sila'y nag-aaway-aaway at alas magpatayan sa pag-aawan ng may sakit. Manggagawa, binata, magsasaka ang kailangan natin. At upang maging magsasaka, ay hindi kailangan matuto ng retorika. Pangarap, mga kahibangan. Bibigyan ko kayo ng napakainin na kayo kapag ikay matalino. Estudyante kayo ang medisina. Kung kayo yung lisensyado, ay mag-asawa kayo ng mayaman at mamahambing ng dalaga. Kung ako po'y pagkakaroon ng upang katulad ngayon at nilingon ko ang aking sarili sa lahat, aking paningin sa nakaraan. At nakita ko wala akong nagawa kundi para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagpaloob sa akin ang lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging tinig at hindi ko pagkakapuri ako. Pasok kayo sa aking ganda tahanan. Pasok. Upo kayo sa aking tahanan. Si Quiroga, isang negosyanteng incheck na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kaniyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, at mga kawani, ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya. At sinabi nitong, Simon, ikaw pala yan. Akin baksak, akin lugi. Ikaw-usap tayo dito. Ano? Nalugi kaya't bumagsak, Quiroga? Ganun pala yan at kiraming botelya ng simpan at mga tawin. dinala ni Quiroga si Simon sa isang pwesto at dito ipiniliwanag ng Chinoy ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Aniya, naibigay niya ito sa isang maganda at kabigha-bighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang lalaki ang 3 pulseras. Matapos ay inilahad pa ng Chino ang mga pautang ito na hindi binabayaran. Putris, nangailangan ako ng mga salapi at inaakala babayaran ninyo ako. Ngunit, lahat ay maayos. Ayokong bumagsak kayo sa maliit na halagang yun. Siya, gagawin kong 7 ang utang yung 9,000 piso. Kailangan nyo lamang ipasok sa inyo ang mga ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig ko itago sa inyong tindahan. Hindi siya kasya sa aking bahay. Huwag kayong natatakot. Hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito ay tatago sa iba't ibang bahay ng paunti-unti. At pagkatapos, ay gagawa ng siyasat at maraming ang ibibilanggo. Marami tayong kitain sa paglalakad na makawala ang mga napipili. Alam na ninyo? Ngunit, bantulot si Quiroga dahil takot siya sa armas. Kung hindi nyo ito magagawa sa iba ako lalaki,
Ngunit kailanganin ko ang 9,000 piso upang ipangdulas ng mga kamay at ipangpikit ng mga mata. Napapayag din ni Simon si Quiroga. Samantala, sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong na nagsasalita sa perya.